topic natin today is about rebar take-off on vertical element. Pag sinabi natin vertical element, ito yung columns or pwedeng shear wall, core walls, lahat ng concrete structures na patayo, kaya tinawag nating vertical elements. Dito makikita ninyo, sabi natin dito, ang application, meron tayong tatlong item. Rectangular or cylindrical concrete column. Number 2, shear wall or core walls. Number 3 is below grade wall. Marami tayong mga viewers nagre-request sila ng paano mag-calculate ng quantities ng rebars pagdating sa columns. Meron na tayo nung nagawa dati yung beams and slabs. Yun yung mga flat or yung mga horizontal. But this time, pakikita natin yung vertical. Yun nga, column, mga example natin sa inyo. Bago tayo mag-proceed, pakita ko muna sa inyo yung ginawa ko sa computer. Kasi mas maganda na i-AutoCAD muna ninyo para ma-tabulate ninyo o ma-plot ninyo in scale yung mga bakal para mabilis kayong magbibilang. Kasi yan isa sa mga technique, especially kung project engineer ka, alam mo dapat yung cutting list natin ang tinatawag. Importante yan. Yan ang isa sa mga accurate ng pag-calculate ng rebar. Paraanin natin dun sa cutting list. Para dun sa mga quantity surveyor, kung gusto ninyong magkaroon ng idea paano gagawin yung cutting list, yun ang isa sa mga paraan. Kung marunong kayo mag-AutoCAD, i-CAD ninyo, tignan ninyo yung plano, and then ilipat ninyo sa drawing, sarili ninyong drawing. I-plot ninyo, dapat scaled, para i-apply natin yung commercial length ng bakal. Ano ba yung commercial length? Alam natin yun, 6 meters, merong 7.5, merong 9 meters, meron pa mas mahaba. So, ginagamit natin normally 6 meters or 7.5. Kasi kung minsan iniiwasan natin magkaroon ng splice do sa mga hindi allowed. Kung babasahin natin ang general requirements ng structural design, yung plano. So, tingnan natin. Papakita ko muna sa inyo yung nasa computer. And then, babalik tayo rito sa i-discuss natin. Yung nakikita ninyo sa computer screen, meron tayong typical column profile. It is composed of 3 zones. Level 3 ng parkade. Hanggang doon sa upper level, yung zone 1 hanggang level 3. And then zone 2, level 3 to level 8. The level 8 to roof, yun yung zone 3. May mga designer ginagawa nila ganyan, tatlong zones. Dahil doon sa reaction ng vertical element brought about by lateral force. Ito yung importante, makikita niyo kung provide kayo ng calculation for estimate ninyo, i-drawing nyo muna. Kung meron kayong AutoCAD program sa computer ninyo, i-plot ninyo yung mga bakal. Kasi ito naka-scale ito Mas maganda kung yung AutoCAD ninyo, kung makikita ninyo rito yung mga splicing. Yan yung allowed splicing. So bago tayo mag-proceed sa calculation, pinakita ko muna sa inyo yung profile mula sa computer. Zone 1, Zone 2, Zone 3. So dito, sabi ko, suggested approach, kagaya nung pinakita sa computer, meron tayong ilang item to, 4 items. Number 1, illustrate element profile. Yun yung nasa drawing kanina. Number 2 is plot appropriate rebar length as per commercial size. Meron tayong 6, meron tayong 7.5 meters. Number 3 is observe recommended splice zones. Merong mga designer, nilalagay nila dito kayo pwede maglagay ng splicing. Number 4 is prepare groupings. Ito makikita ninyo mamaya. Rebar to avoid one point location. Meron ding mga designer, maingat sila sa ganyan. Ayaw nilang pagsabay-sabayin sa isang location yung putol kung saan ka mag-splice. Kahit na sabihin natin, nandoon ka sa allowed splice zone, gusto pa rin nila paghiwalay nila yung dalawang klaseng splice zone. Parehong pasok sa allowed zone. Pero ayaw nilang lahat putulin doon sa isang location. Yung tinatawag natin na
iiwasan natin, no? Avoid one point location. Kaya naglalagay tayo ng different splice point dahil iniiwasan natin magputol sa isang lokasyon. Makikita natin doon sa susunod na page. Bago tayo magpunta rin sa profile na dinrawing, nag-prepare ako ng profile. Pakikita ko muna sa inyo ito. Ito yung magiging final. Ano po? Ito yung magiging final. I-tabulate natin. Kunyari ito, no? Column counts. Sabi natin dito, yung first column counts, and then size, yung diameter ng bakal, unit weight ng bakal with respect to size, to diameter. Then makikita natin, ito yung importante, yung quantity. Yan ang importante sa mga estimator, yung quantity surveyor. Meron tayong length and number of pieces. And then total weight. So ano mangyayari? Pag alam natin ang counts number of column, kunyari column 1, tignan natin yung plan, yung structural plan. Meron tayong sinasabi natin diyan, column 1, column 2, column 3. Basahin natin yun, ano? Yun yung tawagin natin number of column counts. Ilang column 1, lagay natin dito. Ito muna yung ginagawa natin. Let's say column 1. Ilang column 1, lalagay natin. Kunyari meron ka 10 column, ano? Column 1. Lagay natin dito. Kunyari meron kang 10 columns, ano? Sulatan natin, 10 columns. Yung column 1, meron tayong 10. Ang ginamit niyang bakal, ano? Ginamit niyang bakal is 25 mm. Sulat mo, 25 mm. Then, ilalagay din natin dito, ano yung unit weight in kilograms per meter. Sulat natin dito, ano? Dito, nilagay ko sa baba, ano? Unit weight of rebar in kilograms per meter. Yung 25 is 3.85, ano? 3.85 kilograms per meter. Kasi kailangan natin yan. Once na ma-determine natin, yung column 1, ilan yung 6 meters, ilan yung 7.5. Susulat natin dito yung number of pieces para makuha natin yung total weight. Kung alam natin ilang piraso yung 6 meters, sulat natin dito, multiply by 6 meters, multiply by unit weight, 3.85, multiply by 10 columns, makukuha natin yung total weight. Same thing with 7.5 meters, kung ilang piraso, multiply by unit weight, multiply by number of columns. So, makukuha natin, ito yung outcome. Kasi ang kailangan natin pag nag-pricing tayo, yung kilograms. Kasi binabayaran natin in terms of weight ang bakal. So, kailangan nating makuha ang total weight. Ipapakita ko sa inyo yung profile. I-drawing ko yung nilipat ko sa board. Yung pinakita ko kanina sa inyo sa computer. So, dito pinagtabi natin yung dalawang board. Dito sa left, makikita natin yung profile, ano, nung galing sa computer kanina. So, dilagay ko, example is zone 1. Hindi na natin pe-present lahat yung zones, yung tatlong zone. Isa na lang, dahil typical, yung approach na ipine-present natin dito, parehas lang doon sa zone 2 and zone 3. So, in-explain natin kanina, ba't may zone 2, zone 3, ano po? Sa mga designer, nandoon yun. Sinasabi nila kung bakit tayo nagagawa ng different zones. Kasi habang tumataas yung structure, ang load pagdating sa bending lumiliit. So, nagbabawas sila ng size. Siyempre, pag lumiit yung dimension ng column, liliit din yung number of rebars. So po, sumusunod lang siya. So, dito, kung nakikita natin, no? Dito, sabi ko, zone 1, cross-section. Ito yung cross-section. Hindi ko na pinakita yung dimension, pero pinakita ko yung number of pieces, yung vertical, ano? Top view, no? Cross-section ng column. Hindi ko na rin pinakita yung ties kasi main reinforcement lang ang concern natin. Then later, siguro, after this video, baka mag-present naman tayo ng calculation ng ties. But today, in this video, ang pakikita natin is quantification of main reinforcement. So, sabi ko rito, no? Zone 1, cross-section from P3 to L3, yung profile. Kung natandaan nyo kanina, from P3 yung pinakamababa, mula sa ibabaw ng foundation, hanggang daw sa level 3. Ito, kung nakikita ninyo, no? Hindi masyado maganda yung drawing ko. Kaya kanina, pinakita ko na sa inyo yung computer. So, pinilit natin malipat dito yung profile na nakita natin sa computer. Sabi ko, profile from P3, ito yung foundation, P3, P2, P1, L1, L2, L3. And then may corresponding height, it's 4. Meron tayong 2.8. Typical yung 2.8 hanggang doon sa ilalim ng level 1.
Okay po? Level 1 to level 2, normally sa ground floor, mas mataas ang ginagawa ng mga designer, ng mga arkitekto. So, 4.5 meters and then 3 meters. Doon sa computer kanina, pinakita ko, naka-scale yun. Kaya sinasuggest natin, kung ipa-plot ninyo yung mga bakal ninyo, gagawa ka ng cutting list, mas maganda scale. I-AutoCAD ninyo para madali mag-plot. Ano po? Ito, pinakita ko na rito. No? Kung makikita natin, per floor, makikita natin yung allowed splice point. Kinonsider natin dito is yung splicing is 700 mm. Ginamit ko 700, kaya yung makikita natin dito, number of pieces and location, with respect to 700 mm splicing. Pati yung splice point. Meron tayong dalawang set. Set A and set B. Balik tayo rito sa cross-section. Kinolor coding ko para makita natin yung sinasabi ko na dalawang set. Meron tayong red at meron tayong green. Yung red, ito alternate siya. No? In-alternate natin doon sa green. Dahil ayaw natin pagtapatin yung putol. Ano? Ayaw natin pagtapatin yung putol. Makikita natin sa profile, hindi magkatapat yung red at saka yung green. Yung red, yun yung set A. And then yung green, yun yung set B. Makikita natin dyan, no? Pinagsalit natin, 12, composed of 12 vertical rebars, diameter 25. So, ganito gagawin natin, ano? Ganito gagawin natin. Rebar quantity per column, ano? Again, per column. Kailangan natin balikan yung pinakita ko kanina, yung tabulation. Meron tayo rito, number of columns. Huwag kayong maguguluhan dyan. Dapat naka-establish kagad dyan. Kinuha natin yan saan? Doon sa plano. Alam natin kung ilan yung column 1, ilan yung column 2, ilan yung column 3. Lagay kagad natin dito. Kung ang ginagawa mo column 1, bilangin mo kagad para mailagay mo kagad dito. And then yung size ng bakal, yung main vertical bar. So, simulan natin yung pagbibilang. Sabi ko dito, no, set A, ilan yung 6 meters, ilan yung 7.5. Ganon din doon sa set B. Pag nagpunta tayo sa profile, makikita natin, naglagay ako ng label. Sa set A, ilan yung 6 meters. Sa set B, ilan yung 6 meters, ilan yung 7.5. Sorry, dito po, 7.5 yan, ano yung 7? Yan yung 7.5. Bilangin natin. Ito, ilan yung 6? 1, 2, 3, 4. Apat na piraso from P3 hanggang doon sa level 3. So, meron tayong 4 pieces. Hindi pa tapos dyan. 4 pieces multiplied by 6. Kasi kung titingnan ninyo ang cross-section, may requirement na 12 pieces yung total number of rebars. But yung kalahati ng 12, yung 6 pieces is for set A. Kaya yung 4 multiply by 6, 24. Lalagay natin dito 24 pieces. Yung 7.5 under set A, ilang piraso? Wala tayong 7.5 kaya dito 0. Okay po, wala tayong number dyan. Sa set B, dito sa green, ilan ang 6 meters? 1. So, isang piraso lang, 1 piece. Pero meron tayong 6 pieces na green. So, 1 times 6 is 6. Lagay natin dito, 6 pieces. Yung 7.5, ilan? 7.5 is 1, 2. 2 pieces. Multiply by 6. 6 times 2, 12. Meron tayo 12 pieces na requirements for 7.5. Ililipat natin dito sa final natin, tabulation. Sabi natin yung 6 meters sa set A, yung 6 meters meron tayo ilan? 24. Pagsamahin natin, 24 plus 6. So meron tayong 30 pieces na 6 meters. Lagyan natin dito 30 pieces. Pinagsama natin yung 24 at saka yung 6. So meron tayo 30 pieces. Yung 7.5 meron tayong 12 pieces. Lagay natin ito. 12 pieces. So, ang gagawin natin, mumultiply lang natin. Simple lang, Very straightforward. 10 pieces, number of columns, multiply by 3.85, yung unit weight ng 25, 3.85, multiply by 6, multiply by 30, makukuha natin ang total weight. Kilograms, in kilograms. So, same thing with 7.5. 10 multiply by 3.85 multiply by 7.5 meters multiply by 12, makakuha rin tayo ng answer. So, ganun ang pag-compute.
rebar sa pagdating sa vertical element, columns, shear walls, or lahat ng vertical elements na pwede nating bilangin yung bakal. Ganito ang procedures. Kung gusto nating mas malapit sa accuracy yung calculation natin, gawin natin yung binanggit natin kanina, puntahan mo yung profile, and then i-scale mo, i-plot mo yung commercial length. It's either 6 meter or 7.5. And again, yung consideration natin, hindi natin pwedeng pagtapatin, ano? Hindi natin pwedeng pagtapatin yung isang location ng splice point dahil hindi ina-allow ng mga designer. And then pangalawa, yung allowed location, saan tayo pwedeng mag-splice base sa general requirements ng design. Sana po nagustuhan ninyo yung topic, lalong-lalo na yung mga nag-request ng calculation ng rebar. Ganito yung procedures. Kung interested kayo, ganito, sundan lang natin to para ma-guide kayo kung paano mag-compute. Then, i-excel ninyo, i-type na lang ninyo. Wala po akong table, wala akong ginawang Excel. Meron ako yung luma, pero hindi siya based from cutting list. Kung gusto niyo lalo-lalo na yung mga subscriber natin at nakarating dito sa point ng video na to, pwede ko naman i-share sa inyo. Yun po, sana nagustuhan niyo, i-share niyo naman yung aking video at nang lumaki yung channel natin. Salamat po. God bless.